Kadena ng mga galos. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step by Martin Luther King Jr. Sa bawat araw natin sa mundo, dala natin ang mga sariling laban sa loob ng isipan. May mga sugat na hindi nakikita, mga tanong na hindi nasasagot. Sa lipunang mabilis ang takbo, mga pagod at emosyonal na alon sa buhay. Sa Pilipinas, bagaman bumabagal ang pag-usbong ng mga tala para sa taon-taon, makikita na unti-unting tumataas ang kamalayan at mga indikasyon na lumalala ang seryosong issue sa isip. Sa paglipas ng mga taon, maraming Pilipino ang nahihirapang humingi ng tulong dahil sa kakulangan ng suporta at limitadong akses sa serbisyo. Kaya't mahalagang buksan natin ang pag-uusap at pag-uunawa, lalo na sa gitna ng mga numerong nagsusulyap sa likod ng ating katahimikan. Batay sa mga pag-aaral, ang prevalence ng mental health disorders sa Pilipinas ay tinatayang 11.3% hanggang 11.6% ng populasyon na nangangahulugang 12.5 milyong Pilipino ang nakakaranas nito. Ang bilang na ito ay resulta ng patuloy na pagtaas sa taunang antas ayon sa mga datos ng World Health Organization o WHO at lokal na pananaliksik na nag-iiwan sa tanong na hanggang saan pa ito itataas sa mga susunod na taon. Ipinapakita ng mga bilang na ito na hindi dapat baliwalain ng issue ng mental health. Hindi ito simpleng kalungkutan lamang o pansamantalang pagkapagod. Isa itong seryosong kondisyon na nangangailangan ng tamang suporta, malasakit at pangunawa mula sa pamilya at kaibigan. Sa aking sariling buhay, naranasan kong makaramdam ng matinding bigat sa loob, parang may kung anong paulit-ulit na pumapasok sa aking isipan. Sa kabila ng mga ngiti at halakhak sa harap ng iba, may mga gabi akong hindi makatulog na hindi umiiyak dahil sa madaming iniisip at pag-aalala. Dumating sa punto na tinatanong ko ang aking sarili kung sapat pa ba ang aking sarili at lakas upang magpatuloy. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong humingi ng tulong pero limitado lang ang aking sinasabi sa kanila. Ang pakikipag-usap sa kaibigan ko, pagsabi ng aking nararamdaman at pananalig sa Diyos ang aking naging takbuhan para mabawasan ang mga problema ko. Hindi siya naging madali pero unti-unti kong nararamdaman ang magaan na loob. Dahil sa karanasan at sa mga natutuhan ko, mas naging pinalagahan ko ang patungkol sa mental health. Naniniwala ako na ang pakikinig at simpleng pag-unawa ay maaaring makapagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng taong nahihirapan. Ang mental health ay hindi dapat ikahiya, kundi dapat tanggapin at bigyang halaga.